Sa isang tahimik na pamayanan na malapit sa ilog, naninirahan si Mang Lino, isang 58 taong gulang na karpintero. Siya ay biyudo at mag-isang namumuhay sa isang maliit na kubo na yari sa kahoy at pawid. Wala siyang lupa, wala ring ipon. Ang tanging yaman niya ay ang kanyang kasipagan at tahimik na puso. Araw-araw, gumagawa siya ng mga bangkito, aparador at kahoy na laruan para sa mga bata sa baryo. Minsan sapat ang kita, madalas ay kulang, ngunit hindi siya nagrereklamo. Tuwing gabi, bago matulog, tahimik siyang nagdarasal. Panginoon, salamat po sa lakas ng aking mga kamay. Kung may hihilingin man ako, sana'y sapat lang para bukas ay makabangon akong muli. Isang mainit na hapon, habang abala sa pagkakarpintero si Mang Lino sa lilim ng kanyang munting bakuran, tumutulo ang pawis sa kanyang loo at kumalansing ang lumang lagari sa bawat hiwa ng kahoy. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng kuliglig at tunog ng pait sa tabla. Biglang may isang matandang lalaking napadaan. Gusgusin ang suot, pawisan ng mukha, at halatang uhaw na uhaw sa tindi ng init. Huminto ito sa tapat ni Mang Lino at marahang nagsalita. May papainom ka ba, iho? Napatingin si Mang Lino sa tapayan. Halos wala na itong laman, kaunting tubig na lamang ang natitira para sa maghapon. Sandaling nag-alinlangan ang kanyang mga mata, ngunit hindi ang kanyang puso. Kinuha niya ang lumang basong may bitak at buong loob na inabot ang tubig sa matanda. Uminom ang matanda. Dahan-dahan, tila bawat lagok ay may pasasalamat. Pagkatapos, ngumiti siya, ngiting may kakaibang liwanag. Ang maliit na kabutihan, kapag bukal sa puso, ay hindi kailanman maliit. Pagkasabi nito, humangin ng bahagya. Sa isang kisap mata, nawala ang matanda, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Mang Lino, nakatayo. Hawak ang basong may bitak at may tanong sa isip. Kung siya ba'y nakatagpo ng isang karaniwang tao o ng isang hiwagang dumaan lamang upang subukin ang kanyang puso. Kinagabihan, habang naglilinis si Mang Lino sa loob niyang kubo, may napansin siyang kakaiba. Ang dati niyang basong may bitak, ang parehong basong ginamit niya para painumin ng matanda, ay bahagyang kumikinang sa dilim. Hindi ito matingkad, kundi banayad na liwanag, parang apoy ng alitaptap na ayaw magpakita ng lantaran. Kinabukasan, sa pagod ng maghapon, sinubukan niyang uminom mula rito. Doon niya napagtanto ang hiwaga. Hindi nauubos ang laman ng baso. Hindi man ito umaapaw, hindi rin ito nauubusan. Laging sapat. Tila bang alam ng baso ang kanyang pangangailangan bago pa man siya humingi. Mang Lino, bulong, may pagtataka at pasasalamat. Sapat na sapat. Parang alam ang kailangan ko. Ngunit hindi niya ito ipinagyabang. Hindi niya rin ginamit upang yumaman o magpasikat. Ang mahiwagang baso'y nanatiling lihim. Ginagamit lamang kapag siya'y pagod, uhaw, o kapag may bisitang higit na nangangailangan kaysa sa kanya. Sapagkat para kay Mang Lino, ang biyayang ibinibigay ng may kababaang loob ay biyayang lalong nagiging makahulugan. Hindi nagtagal, may napansin ng mga tao sa baryo.
Si Mang Lino, na dati madaling mapagod at minsan ay nagkakasakit, ay tila hindi na tinatablan ng gutom o panghihina. Kahit payak ang kanyang pamumuhay, laging may lakas ang kanyang katawan at kapayapaan ang kanyang muka. Nagsimula ang mga bulong-bulungan. May himala raw sa kubo ni Mang Lino. Wika ng ilan. May tinatago yan. Hinala ng iba. Sa gitna ng mga matang mapagmasid, namukod tangi si Tomas, isang lalaking kilala sa kasakiman at inggit. Tahimik niya itong pinanood, binilang ang mga araw at sinukat ang bawat galaw. Imposibleng hindi nauubusan yan. May hiwaga siyang tinatago at akin iyon. Isang gabing tahimik ang baryo at taning huni ng kuliglig ang maririnig, palihim na pumasok si Tomas sa kubo. Maingat, parang ahas na gumagapang sa dilim. Doon niya nakita ang basong kumikinang sa mahinang liwanag ng buwan. Hindi siya nag-atubili. Dinampot niya ito at sa kanyang mga matay sumilay ang kasakiman. Kapag akin na ito, hindi na ako magtatrabaho kailanman. At sa isang iglap, naglaho siya sa gabi. Dala ang baso at kasama nito ang binhing magbubunyag kung ang hiwaga ay para sa mabuting puso o parusa sa masama. Ngunit nang gamitin ni Tomas ang mahiwagang baso, walang himalang naganap. Walang tubig, walang gatas, walang kahit anong biyaya. Sa halip, isang mapait na lasa ang dumampi sa kanyang dila. Parang abo ng nasunog na pag-asa. Pilit niyang iniling ang baso, paulit-ulit na sumubok, ngunit taning kawalan ang kanyang nakuha. Sa bugso ng poot, ibinato niya ito sa lupa. Crack! Sa isang malakas na tunog, nabasag ang gintong baso. Ang kislap nito'y nawala at sa isang iglap, ito'y naging alikabok. Tila ba hindi kailanman naging himala. Kinabukasan, nang bumalik si Mang Lino at makita ang mga bakas ng nangyari, tahimik siyang napaupo sa sahig ng kubo. Walang sigaw, walang luha, taming malalim na pag-unawa. Siguro, tapos na ang tungkulin nito. At sa katahimikang iyon, unti-unting naunawaan ni Mang Lino na ang tunay na hiwaga ay hindi nasisira, sapagkat ito'y hindi kailanman nasa isang baso, kundi sa pusong marunong magbigay. Ang tunay na kasiyahan ay hindi nagmumula sa mahiwagang bagay, kundi sa pusong marunong makontento. Ang kasakiman ay laging nauuhaw, ngunit ang mapagpasalamat ay laging sapat ang hawak.